Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 921, naghahanap ng problema. Hindi nakakagulat na sila ay mga alagad ng paglilinang ng imperial, hindi nila kailangang gamitin ang kanilang buong kapangyarihan upang manalo. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Ang mga tao ay nasiyahan sa panonood ng mga labanan. Anong antas ang kailangan ng isang cultivator para matalo sila? Hindi sila kayang talunin ng mga cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi, paano naman ang mga cultivator ng ika-6 na layer ng Tianqi? Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong ito araw-araw, may iba pa bang gustong hamanin ng isang Imperial Cultivation Disciple? Nakangiti ang patriarch ng Xiaoyao sect, ngunit sa sandaling iyon, nanatiling tahimik ang lahat. Ito ay walang kabuluhan upang labanan ang mga ito, sila ay masyadong malakas. Kahit na ang mga cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi ay hindi sila kayang talunin. At saka, hindi man lang ginamit ng mga henyo ang kanilang buong lakas. Nagdulot ito ng kawalang sigla sa mga humahamon na labanan ng mga ganitong tao. So, wala nang iba. Nakangiting sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Tumingin siya sa lahat at sinabi. Inorganisa namin ang dakilang pulong ng sekta upang planuhin ang digmaan laban sa Tianqi. Kailangan natin ng mga pinuno para dyan. Talagang malaki si Ganyu, at mahirap kumbansihin ang lahat, lalo na't napakaraming maimpluwensyang grupo sa rehiyon. Hindi rin ako magpapanggap na leader. Ang mga cultivator na iyon ay tunay na mga henyo, sila ay mga alagad ng imperial na paglilinang. At saka, napakataas nila ng katayuan sa lipunan, kaya pinagkakatiwalaan sila ng mga tao. Bilang patriarch ng Xiaoyao sect, nagpasya kung ang mga Imperial Cultivation Disciples na iyon ng mga pinuno. Sumasang-ayon ba ang lahat? Ano? Nagulat ang karamihan. Inakala ng karamihan na ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na hamanin ng mga Imperial Cultivation Disciples na ipakita ang kanilang lakas at maging mga leader. Hindi nila akalain na ang mga Imperial Cultivation Disciples na iyon ang haantong sa mga pinuno. Sumasang-ayon ako. Sabi ni King Dragon. Sa palagay ko rin, ito ang pinakamagandang gawin, isang karangalan pa nga para sa amin, mga tao ni Ganyu, na ang mga cultivator na ito na may mataas na katayuan sa lipunan ay maging pinuno ng aming digmaan laban sa Tianqi. Sabi ni Donmo, sumasang-ayon din ako. Walang pakialam na sabi ni Miyache. Sumang-ayon ang tatlong pinuno. Kahit na aminin ko na sila ay may talento, ang mga alagad ng imperial na paglilinang ay walang napakataas na antas ng paglilinang. Hindi ba sila masyadong mahina? Ang daming nagbulungan sa karamihan. Marami ang nag-aalinlangan. Mataas ang status nila sa lipunan, at talented sila. Makikinig na lang tayo sa mga utos nila, hindi ba mas maganda iyon? Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect nang makita niya ang mga mukha ng mga tao. Kaya, sa totoo lang, gusto niyang kontrolin sila. Gaano kasinungaling? Malamig na ungol ni Linfang. Hindi na kailangan sabihin ng tatlong pinuno na sila ang mga pinuno, kailangan lang nilang ilagay sa unahan ng ilang mahuhusay na kabataan at kontrolin sila mula sa likuran. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang ay hindi magpapasya ng anumang bagay na mahalaga. Ngunit sa anumang kaso, sa likod ng mga eksena, may nangyayari sa pagitan ng mga alagad ng imperial na paglilinang at ng tatlong pinuno. Talaga, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon si Linfang at nakita ang isang nakangiting matandang lalaki. Guro, punting Linfang, hindi ba dapat tayong magkagulo? Sabi ng matanda na ikinapikit ng mata at nakatingin sa stage. Kumislap ang mga mata ni Linfang, at sumagot siya, gamit ang telepathy. Guro, ikaw ba yan kanina? Tumiti at tumanggo ang matanda. Siya ang nagsalita at nagpahiya sa mga taong iyon. Ang mga taong iyon ay gustong magkapit-bisig at sirain ang Tianqi na parang masama si Tianqi. Sige, guro, magsaya tayo. Sabi ni Linfang. Tumingin siya sa stage at sinabi, Patriarch, bakit nararamdaman ko na ang lahat ng ito ay itinanghal? Lahat ay natigilan at napatingin sa kanya. Nang makita nila na ang nagsasalita ay isang may sakit na mukhang binata na may dilaw na mukha, tiningnan nila ito ng masama. Pagod na ba siya sa buhay? Nakakagulat ang akusado sa kanila ng mga ganoong bagay. Mapanganib na masaktan ang patriarch ng Xiaoyao sect. Magpaliwanag ka ng mabuti. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect na mukhang malamig. Patriarch, kung gusto mong maging pinuno, ayusin ang dakilang pulong ng sekta at sabihin sa lahat na ikaw ang pinuno. Bakit mo kailangan ang mga imperial na disipulong iyon? Talented sila pero hanggang doon lang. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Ang mga tao ay namangha, may talento ngunit iyon lang. Hindi ka ba naniniwala na sila ay napakalakas at sila ay mga henyo? Tanong ng patriarka. Mataas ang kanilang katayuan sa lipunan ngunit sila ay mga alagad ng paglilinang ng imperial kaya ano ang kinalaman nila sa mga panloob na gawain ng Ganyu? Malinaw na nauunawaan ng lahat na ang mga taong iyon ay medyo mas mahuhusay kaysa sa karaniwang mga cultivator at na sila ay lumahok sa ilang mga laban. Sapat na ba iyon para kumbansihin ang lahat na dapat silang maging pinuno? Sabi ni Linfang bago idagdag. Halimbawa, kung hahamunin ko ang ilang tao at sabihin na ako ay isang Imperial Cultivation Disciples, maaari rin ba akong maging leader? Tinitigan ng patriarch si Linfang. Hindi niya akalain na may manggugulo sa kanya. Gaano katapangan? Halika sa stage. Sabi ng patriarch. Sige.
Ngayon ang dakilang pulong ng sekta, sa palagay ko ay makukumbansi mo ang lahat na tama ka. Sabi ni Lin Fang habang dahan-daang umakyat sa stage. Tinitigan ni Tianlin si Lin Fang sa malamig na paraan habang sinasabi niya. Ikaw na naman. Talaga. Nakangiting sabi ni Lin Fang kay Tianlin. Pagkatapos ay tumingin siya sa patriarch ng Xiaoyao sect at walang pakialam na sinabi, Patriarch, minsan lang silang lumaban, isang beses silang nanalo at napiling maging leader dahil mayroon silang napakaraming sosyal na impluensya. Kung lalaban ako sa iilang tao at manalo, magpapatunay ba iyon na ako ay sobrang talino, at magagawa ko bang kumilos bilang isang pinuno? Ipakita mo muna sa amin kung malakas ka pa para makatayo sa stage na ito. Sabi ng patriarch habang nakangiti ng malamig. Nakalusot ka pa lamang sa unang layer ng Tianqi. Labanan ng isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi at kung matalo ka at mamatay, ito ay magpapatunay na ikaw ay isang basura. Tumingin ang patriarch sa karamihan. Sa isang iglap, may umakyat sa entablado at tumitig kay Lin Fang. Naunawaan ni Lin Fang ang ibig sabihin ng patriarch, at ang taong iyon ay nakalusot sa ikatlong layer ng Tianqi. Since you dare proclaim yourself a genius, gagawin kong mahirap ang mga bagay para sa iyo. Kapag natalo ka, papatayin kita dahil sa paggawa ng gulo sa dakilang pulong ng sekta. Sabi ng humamon kay Lin Fang. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay hindi papatayin si Lin Fang, ngunit si Lin Fang ay nagsasabi na siya ay isang henyo, kaya kung ang challenger ang pumatay sa kanya, ang challenger ay maituturing na isang mahusay na mandirigma. Boom! Ginamit ng taong iyon ang Xiaoyao agility technique, at naging mahirap na subaybayan ang kanyang mga galaw. Tiningnan ni Lin Fang ang taong iyon at inilabas ang kanyang makajos na kamalayan. Ang lahat sa paligid niya ay biglang tila napakalinaw at tumpak. Kitang-kita niya ang bawat galaw ng challenger. Mamatay. Si Lin Fang ay hindi naglabas ng anumang chi, sa katunayan, siya ay nanatiling hindi gumagalaw. Nang makita ng naghahaman na hindi gumagalaw si Lin Fang, isinara niya ang puwang. Mabilis ang takbo niya kaya lumikha ito ng malakas na bagsaw ng hangin. Boom! Sinubukan niyang suntukin si Lin Fang, ngunit hinawakan siya ni Lin Fang nang makalapit siya. Hindi na makagalaw pa ang naghahaman. Hinawakan ni Lin Fang ang kanyang kamay at tila dudurugin niya ito. Si Lin Fang ay may lakas ng Herouka at katawan ng isang Buddha. Ang pagsisikap na makipagkompetensya kay Lin Fang gamit ang pisikal na lakas ay masyadong mapanganib. Boom boom boom. Pagkatapos, sinuntok ni Lin Fang ang lalamunan ng naghahaman at naglabas ng kaunting lakas ng espada. Parang 1,000,000 espada ang tumatagos sa kanyang lalamunan at bigla siyang lumipad. Sa una, ito ay dapat na isang paraan ng pagpapalitan ng mga pananaw sa paglilinang, ngunit dahil pinagbantaan mo akong papatayin, hindi ako maaaring manatiling magalang. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Sa di kalayuan ay may narinig akong kalabog. Ito ay ang katawan ng naghahaman na sa wakas ay nahulog mula sa langit, patay. Si Lin Fang, isang cultivator ng unang layer ng Tianqi ay nakapatay ng isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi sa isang suntok. Pinatunayan lang ni Lin Fang na siya ay malakas. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa patriarch ng Xiaoyao sect. Patriarch, ganoon din ang ginawa ko sa kanila. Dahil leader sila, pwede rin ba akong maging leader? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 922, isang makajos na kamalayan na solid bilang isang bato. Sila ay mga alagad ng imperial na paglilinang. Mayroon silang napakataas na katayuan sa lipunan, at gusto na sila ng lahat bilang mga pinuno. Ano ang iyong katayuan sa lipunan? Kaya mong lumaban, ano? Hindi ka maaaring makipagkompetensya sa mga alagad ng imperial na paglilinang. Galit na sigaw ng patriarch ng Xiaoyao sect. Nais bang mamatay ni Lin Fang? Ikaw lang ang patuloy na nagsasalita tungkol sa kanilang katayuan sa lipunan nang hindi kinukonsinti na internal affairs ito ni Ganyu, wala ito sa kanilang negosyo. Gusto mong maging tunay na pinuno at kontrolin ang mga bagay mula sa likod ng mga eksena. Hindi na kailangang i-stage ang lahat. Sabi ni Lin Fang. Tumahimik ka, galit na sigaw ng patriarch habang inilalabas ang kanyang makajos na kamalayan at inaatake ang kamalayan ni Lin Fang. Ang makajos na kamalayan ni Lin Fang ay nanginginig ng malakas habang siya ay umatras. Bastos. Galit na sigaw ng isang boses. Isang napakalakas na makajos na kamalayan ang kumalat sa hangin at naglalayon sa patriarch. Biz. Biz. Nanginginig ang kapaligiran sa ilalim ng pag-ataking ito. Maging ang kulay ng lupa at langit ay nagbago. Ano? Ang mga tao ay namangha. Nakakagulat, may umatake talaga sa patriarch ng Xiaoyao sect. Sino ang umaatake kahit na? Hindi na kailangan pang hanapin siya sa pagkakataong ito, biglang bumangon sa ere ang isang matandang lalaki at mukhang maharlika. Ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng napakalakas na enerhiya. Siya mismo ang umatake sa patriarch. Hinatak ng patriarch ng Xiaoyao sect ang mahabang mukha. Naramdaman niya ang makajos na kamalayan ng matanda at ito ay nakakatakot. Paanong hindi niya siya kilala? Kilala niya ang karamihan sa pinakamalakas na cultivator sa Ganyu. Mamatay. Galit na sigaw ng patriarch. Sa harap ng maraming tao, paano siya napipikon? Ang kanyang makajos na kamalayan ay nauwi sa maraming kamay na umatake sa matanda. Mountain-like godly awareness. Galit na sigaw ng matanda. Maliwanag na ilaw ang nagliwanag sa buong lugar.
Isang gintong bundok ang lumitaw, ito ay matayog at tila kaya nitong durugan ang buong mundo. Boom, boom boom boom. Ang mountain-like godly awareness ay hindi kapanipaniwala dahil dinurog nito ang lahat ng kamay. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nanginginig sa ilalim ng panggigipit na ito. Ang mga gintong ilaw ay nagsanib at naging isang sinaunang bundok. Ang mga tao ay hindi nakaimik habang tinitingnan nila ang makadiyos na kamalayan na naging isang sinaunang bundok. Nakakatakot na makadiyos na kamalayan. Ito ay napakalaki. Si Duan Mo, Mia Qing at King Dragon ay namangha rin. Anong laking kakilakilabot na makadiyos na kamalayan? Hindi pa nila nakita ang matandang iyon at wala pa silang narinig na ganoon kalakas na cultivator sa Ganyu. Sa ibang rehiyon ba nanggaling ang matanda? Gaano kalakas? Naisip ni Lin Fang. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang kanyang guro. Kahit ang patriarch ng Xiaoyao sect ay natakot. Kumikislap ang mga mata ni Qiyongqi. Siya ay nasa langit kasama rin si Lin Fang. Ang antas ng paglilinang ng matanda ay mas mababa kaysa sa patriarch, ngunit ang kanyang makadiyos na kamalayan ay mas malakas. Hinatak ng patriarch ang mahabang mukha. Tumingin siya sa gintong bundok at galit na sumigaw. Mamatay. Maraming anino ang lumitaw at naging isang dambuhalang kamay. Boom boom boom. Ang kanyang makadiyos na kamalayan ay napakabilis. Mabilis na nagbanggaan ang sinaunang bundok at ang dambuhalang kamay. Bahagyang yumanig ang sinaunang bundok ngunit wala na. Ang dambuhalang kamay, gayunpaman, ay nanginginig ng marahas at ang patriarch ng Xiaoyao sect ay hindi nakabuti. Mamatay. Galit na sigaw ng matanda. Muli niyang inilipat ang kanyang gintong bundok. Patuloy na itinulak pa atras ang dambuhalang kamay. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay patuloy na tumakbo pabalik. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Naalala niya ang kanyang makadiyos na kamalayan. Ang kanyang damit ay lumilipad sa hangin. Parang gusto niyang labanan ang mountain-like godly awareness ng matandang lalaki gamit ang kanyang lakas. Malamig na ungol ng matanda. Napakalakas ng boses niya kaya bumilis ang tibok ng puso ng mga tao. Ang gininto ang bundok na parang makadiyos na kamalayan ay naging isang maliwanag na nakasisilaw na liwanag na binubuo ng isang walang katapusang halaga ng makadiyos na kamalayan. Pagkatapos ay naalala ito ng matanda. Patriarch ng Xiaoyao sect, anong uri ng katayuan sa lipunan iyon? Maglakas loob mong ay bully ang aking alagad. Sa tingin mo kaya mo yun? Galit na sabi ng matanda. Kanyang alagad. Napatingin ang lahat kay Lin Fang. Kaya, siya ay kanyang disipulo, hindi nakakagulat na siya ay umatake. Ngunit talagang malakas tanda. Nakapagtataka, nagawa pa niyang takutin ang patriarch ng Xiaoyao sect sa kanyang makadiyos na kamalayan. Tinanggap ni Lin Fang ang isang hamon upang siya ay maging isang pinuno. Ang matanda ay kasing agresibo. Hinatak ng patriarch ng Xiaoyao sect ang mahabang mukha. Binubuli niya ang kanyang alagad, kaya hindi niya direktang ipinahiya ang guro ng binatang iyon. Pagkatapos, inatake siya ng matanda, at siya ay pumikit. Mukhang nagpasya kang gumawa ng gulo dito, tama. Sabi ng patriarch na nakatitig sa matanda. Huwag mo akong sisihin. Isa kang payaso na pumili ng ilang kabataan batay sa katotohanan na sila ay mga alagad ng imperial na paglilinang. Ang aking alagad ay hindi gaanong talino kaysa sa kanila, ngunit nagpasya kang ay bully. Sa tingin mo ba lahat ng mga taong dumalo sa dakilang pulong ng sekta ay mga tanga? Sa tingin mo kaya mo silang paglaruan ayon sa gusto mo? Sabi ng matanda. Hindi lang ikaw ang makakapagdesisyon kung sino ang magiging pinuno o hindi. Dapat lahat ay may boses. Maaari mong ipaliwanag ng direkta ang iyong pangitain. Sa tingin mo ba maaari mong tratuhin ang mga tao bilang mga kasangkapan lamang? Natahimik ang kapaligiran. Mapangahas ang matanda, ngunit maraming tao ang palihim na sumang-ayon sa kanyang sinabi. Paano maibibigay ng tatlong pinuno ang lahat ng utos at mapipilit ang mga tao na sumunod? Ang ibang tao ay dapat magkaroon ng karapatang ipahayag ang kanilang sarili. Ipinahayag ni Lin Fang ang kanyang sarili at nabuli siya, hindi iyon patas. So, ano sa tingin mo ang magiging patas? Tanong ng patriarch ng Xiaoyao sect. Kung gusto mong pumili ng mga pinuno ayon sa kanilang talento, ikumpara mo ang talento ng mga tao. Kung gusto mong piliin ang mga ito ayon sa lakas, pagkatapos ay ihambing ang lakas ng lahat. Palabanan ng lahat ng malalakas na cultivator. At saka, hindi mo naman kailangan ng ganoong karaming pinuno, dapat sapat na ang isa. Walang pakialam na sabi ng matanda. Pagkatapos, tumingin siya sa karamihan at sinabi, sumasang-ayon kayong lahat, tama ba? Talaga. Upang pumili ng isang pinuno, ang malalakas na cultivator ay dapat lumaban lahat. Sa katunayan, ang pinakamalakas ay dapat maging pinuno. Labanan, laban. Pagkatapos ng ilang segundo, maraming tawang nagpasya na magsalita. Biglang naghiyawan ang buong crowd. Eksaktong sinabi ng matanda kung ano ang iniisip nila. Gusto mo bang lumaban sa akin? Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay tumingin sa matanda at sinabi sa malamig na paraan. Yung gustong maging leader, lumabas kayo. Kung hindi mo gagawin, kailangan mong tanggapin ang huling pinuno. Napangiti ang matanda. Ang 3 taong iyon ay gustong kontrolin ang buong pagpupulong at ang napakaraming malalakas na cultivator. Paano ito naging ganoon kadali? Gusto niyang makita kung papayag din ba ang mga pinuno na lumaban. Lahat sila ay pinuno kaya kung lalaban sila, kailangan nilang ipakita kung gaano sila katatag.
Kung natalo sila, mawawalan sila ng mukha. Kung hindi sila lumaban, mawawalan sila ng mukha. Napatingin si King Dragon, doon mo at ang iba pa sa matanda. Hindi nila alam kung saan siya nanggaling pero ang nakakapagtaka, gusto niyang sirain ang plano nila. Dahil inorganisa ninyo ang dakilang pagpupulong ng sekta, dapat ninyong ipaliwanag ang inyong mga sarili, lalo na iyong mga nanggaling sa napakalayo. Hindi kami tanga. Walang bobo dito. Ikaw ang nag-organize ng meeting pero kung hindi ka magsasabi ng totoo, walang silbi. Malumanay ang boses ni Lin Feng, ngunit malamig siyang nakangiti sa loob. Paano nila haharapin ang sitwasyong iyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 923, ang pagkatalo. Patuloy na tumatahol ang mga aso. May sumigaw. Tumingon ang mga tao. Si Tianlin ay sumabog sa galit. Naningkit ang mga mata ni Lin Feng. Sino ang sinisiraan mo? Malamig na tanong ni Lin Feng. Sa palagay mo ba ay maaabala mo at ng matandang cultivator ang lahat ayon sa gusto nila? Isa kang basura. Last time, hindi kita pinatay, pero wag mong isipin na hindi ko kaya. Sabi ni Tianlin. Baliw kayong dalawa. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay maaari kang maging isang pinuno? Boom. Isang nakakatakot na enerhiya ang biglang bumaril kay Lin Feng. Gumalaw si Lin Feng na parang hangin at itinapon ang sarili kay Tianlin. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Isang gintong liwanag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga mata habang ang kanyang makajos na kamalayan ay naging isang sinaunang kampana at lumipat patungo kay Tianlin. Mukhang madilim ang ekspresyon ng mukha ni Tianlin. Si Lin Feng ay nakalusot lamang sa unang layer ng Tianqi at naunawaan na niya ang makajos na kamalayan. Hindi banggitin ang kanyang makajos na kamalayan ay napakalakas. Biz. Inilabas ni Tianlin ang kanyang makajos na kamalayan mula sa pagitan ng kanyang mga mata. Ang kanyang makajos na kamalayan ay medyo kahawig ng kanyang kaluluwa. Asar. Dumating si Lin Feng sa harap ni Tianlin at direktang sinuntok siya. Ang suntok ni Lin Feng ay naglalaman ng puwersa ng lupa at langit pati na rin ang isang matalim na chi at pisikal na lakas. Buong lakas niyang sinuntok si Lin Feng. Pakiramdam ni Tianlin ay nasusuka siya sa suntok na iyon. Paano magiging napakalakas ng pisikal na lakas ni Lin Feng? Nakapasok pa lang siya sa unang layer ng Tianqi, ngunit ang kanyang suntok ay kasing lakas ng isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi. Boom boom boom. Nagbanggaan ang kanilang makajos na kalayan. Ang sinaunang kampana ay naglalabas ng mga hagong na tunog. Ang makajos na kamalayan ni Tianlin ay gawa sa hangin, at habang ito ay itinulak pabalik, itinulak din ito si Tianlin pabalik. Wala siyang oras para mag-isip, itinaas niya ang kanyang kamao at gustong suntukin si Lin Feng. Boom boom boom. Nanginginig ang kapaligiran. Isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa katawan ni Tianlin. Si Lin Feng ay dalawang antas na mas mababa kaysa kay Tianlin ngunit ang suntok niya ay nagpa-atras kay Tianlin ng marahas. Siya ay itinulak pabalik ng napakabilis na ang kanyang mga paa ay gumawa ng malakas na tunog sa lupa at dalawang landas ng apoy ang lumitaw sa lupa. Mamatay. Napaatras pa rin si Tianlin ngunit muling tumunog ang sinaunang kampana. Mamatay. Galit na sigaw ni Tianlin. Inilabas niya ang kanyang espiritu at nagsimulang umihip ang isang nakakatakot na hangin. Boom boom boom. Isa pang suntok. Si Tianlin ay nagsimulang magpakawalan ng kanyang espiritu ngunit nasuntok na muli. Patuloy siyang dumudulas paatras. Nang huminto siya sa paggalaw, tumigil din si Lin Feng. Ang kanyang gininto ang makajos na kamalayan ay lumulutang pa rin doon. Si Lin Feng ay napapalibutan ng mga gintong ilaw habang sinasabi niya. Mga alagad ng imperial na paglilinang. Lahat kayo mga basura, sinisipsip pa ang utong ng nanay mo. Napakabata niyo pa, ngunit naglakas loob kayong makipag-usap sa akin ng mayabang. Kung nakalusot ako sa ikatlong layer ng Tianqi, patay ka na. Madali kitang patayin. Paano ka magiging mayabang kapag alam mo iyon? Napaka-agresibo ni Lin Feng. Hinatak ni Tianlin ang mahabang mukha. 2 beses na siyang sinuntok ni Lin Feng at marahas siyang itinulak pabalik sa 2 beses. Si Tianlin ay isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi, si Lin Feng sa una, kaya malaking pagkakaiba iyon. Tinawag mo akong basura, ngunit isa kang alagad ng paglilinang ng imperial, hindi ka ba nahihiya? Patuloy ni Lin Feng. Gusto niya talagang ipahiya si Tianlin. Siyempre, maswerte si Lin Feng dahil mabagal si Tianlin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Lin Feng ay hindi malakas. Ang mga Imperial Cultivation Disciples na pinili mo ay talagang hindi malakas. Sabi ng matanda na walang pakialam pero pabiro. Ang aking disipulo ay magiging isang mas mahusay na pinuno. Nakangiting sabi ng matanda. Mukhang close talaga ang matanda at ang kanyang alagad. Patriarch, makipaglaro tayo sa kanila. Sabi ni Tianlin sa Patriarch ng Xiaoyao Sect. Sige. Sabi ng Patriarch na tumango. Hinahamon niyang tinitigan ang matanda. Makipagkumpetensya kaya ang 2 taong iyon sa kanila. Kung manalo kami ng aking guro, kami ba ang magiging pinuno? Mapanuksong tanong ni Lin Feng. Kinasusuklaman niya si Tianlin at ang Patriarch ng Xiaoyao Sect. Mamamatay ka ngayon. Mapusok na sabi ni Tianlin. Ang kanyang espiritu ng hangin ay gumawa ng mga tunog ng pagsipol habang siya ay gumagamit ng higit at higit na chi ng earth at langit. Noon ba, gusto kong makita kung paano ako papatayin ng isang Imperial Cultivation Disciple.
Sabi ni Linfang na may malamig na ngiti. Tumingin siya sa kanyang guro at ngumiti. Guro, lalaban tayo. Sige. Nakayukong sabi ng matanda. Guro, dadalhin ko sila sa isang lugar, at dapat kang sumunod sa akin. Huwag mong gamitin ang buong lakas mo, protektahan mo lang ang sarili mo. Sabi ni Linfang gamit ang telepathy. Mukhang nagulat ang matanda ngunit hindi ito umimik. Sagot lang niya. Sige, mag-ingat ka rin. Napakalakas ng espiritu ng lalaking iyon. Bukod dito, tiyak na mayroon siyang ilang kamanghamanghang mga kasanayan at diskarte. Naiintindihan ko, sagot ni Linfang. Parehong gumagamit ng telepathy para hindi makita ng ibang tao na sila ay nakikipag-usap. Tumingon sila at nakita ang patriarch ng Xiaoyao sect at si Tianlin na naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Tingnan natin kung magmamalaki ka pa rin mamaya. Malamig na sabi ni Lin. Ang kanyang espiritu ay nagpapalabas ng nakakatakot na mga tunog ngayong nakapaligid na ito kay Linfang. Tiningnan ni Linfang ang bagyong iyon at pinaikit ang kanyang mga mata. Pinagsalikop niya ang dalawang kamay para mag-condense ng enerhiya. Asar. Galit na sigaw ni Linfang. Pabilis ng pabilis ang pagsuntok niya sa hangin at parang nagsisimula ng kumalat ang hangin. Mamatay. Sigaw ni Tianlin. Mas inilabas niya ang kanyang espiritu para salakayin si Linfang. Ang bagyo ay naging isang itim na buhawi na gawa sa lakas at ito ay nagiging mas mahirap makita. Pinipot ni Linfang ang purong chi at bumangon sa hangin, ngunit ang kanyang dalisay na chi ay nawasak kaagad. Nagsimulang tumakbo si Linfang sa malayo. Sa tingin mo makakatakas ka, sabi ni Tianlin. Hinabol niya si Linfang. Napakabilis din niya. Alam din niya kung paano gamitin ang Xiaoyao agility technique dahil miyembro siya ng godly Xiaoyao sect. Patuloy ang paghihip ng hangin habang kalmado ring pinoprotektahan ng matanda ang sarili. Hindi siya kayang talunin ng patriarch ng Xiaoyao sect. Pinagmamasdan ng karamihan ng malalakas na cultivator sa kalangitan. Si Linfang ay patuloy na tumakbo palayo sa kalangitan. Papunta siya sa huling bundok ng bulubundukin. Saan ka pupunta? Galit na sigaw ni Tianlin. Napakabilis din ng kanyang kaluluwa. Asar. Isang shadow fist ang lumabas mula kay Linfang at inatake si Tianlin at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtakbo. Ano? Nakita ng matanda kung saan pupunta si Linfang at kumunat ang noo. Pagkatapos ay sinimulan din niyang sundan si Linfang. Sa tingin mo ba mailigtas mo ang iyong alagad? Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect habang malamig na nakangiti. Kung maglakas loob kang salakayin ng alagad ng imperial na paglilinang, lahat kami ay magkakapit-bisig at papatayin ka. Ang 4 na taong iyon ay lumilipad sa kalangitan sa hindi kapani-pani walang bilis. Ang antas ni Linfang ay mas mababa kaysa kay Tianlin kaya sino ang mananalo? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 924, Bundok ng Apoy. Sa isang kisap mata, sina Linfang, Tianlin, ang patriarch ng Xiaoyao sect at ang Zone cultivator ay nauwi sa pakikipaglaban sa ikatlong bundok, kung saan mismo gustong pamunuan sila ni Linfang. Saan ka pupunta? Tumingin si Tianlin kay Linfang at nagpakawala ng mas maraming hangin. Seal. Gumamit si Linfang ng ilang lakas ng demon silang. Ang lakas ng silang stone ay hamarang sa hangin. Nagpatuloy si Linfang sa pagtakbo at gumamit ng purong chi para mas mabilis pa. Gusto mong mamatay, siguradong mamamatay ka. Galit na sigaw ni Tianlin. Ang kanyang nakakatakot na espiritu ng hangin ay muling bumangon at naging isang itim na ulap. Ang lakas niya ay napunit ang kapaligiran. Boom! Tiningnan ni Linfang ang nakakatakot na espiritong iyon. Halos sigurado na siya na ang mga magulang ni Tianlin ay mga cultivator ng Zone, kung hindi, ang kanyang espiritu ay hindi maaaring maging ganoon kalakas. Biz. Lumitaw ang isang sinag ng liwanag, at dumiretso ito patungo sa bagyo. Isang nakakasilaw na liwanag din ang lumitaw sa lupa. Ano? Nagulat si Tianlin. Ano ang mga ilaw na iyon? Kumunat ang noo ni Tianlin. Ang kanyang hanging espiritu ay biglang humina na parang nakalimutan niya na siya ay nakikipaglaban. Ano yan? Bulong ni Linfang. Parang may na-activate ang pure chi niya. Alam ni Linfang kung ano iyon, syempre, nagpapanggap lang siya. Ang bagyo ni Tianlin ay mukhang mas mahina. Bumalik ang kanyang espiritu sa kanyang likuran. Gumamit siya ng mas purong chi at mas maraming ilaw ang lumitaw. Dumating ang ilang tao. Hindi rin nila naiintindihan ang nangyayari. Nagulat din ang mga alagad ng imperial na paglilinang. Nagsimula silang lahat na ilabas ang purong chi. Napakabilis, ang lupa ay tila naging mas maliwanag. Parang may lumabas na larawan sa lupa. Boom boom boom. Dalawang marka ang lumitaw. Naghiwalay din ang matandang lalaki at ang patriarch ng Xiaoyao sect. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nakatitig sa mga markang iyon. Ito ba ay Lilito? Nakatingin din doon sina Duan Mo at Mia Ching. Parang may naisip sila. Hindi na nag-aaway sina Linfang at Tianlin. Tumigil na rin sa pag-aaway ang patriarch at ang matanda. Nagmamadali ang mga tao, gusto nilang makita kung ano ang nangyayari. May malaking nangyari. Alam mo, tama. Sabi ng cultivator ng Zone kay Linfang. Tumanggo si Linfang at sinabi, gamit ang telepathy. Guro, bubuksan namin ang pinto sa isang maliit na mundo. Nagulat ang matanda, isang maliit na mundo. Ano ang nangyayari? Tulungan niyo po kami. Sabi ni Tianlin sa lahat ng pinuno. Parang excited siya.
Bakit lumitaw ang mga marka? May isang malakas na cultivator ba ang gumawa ng huge space spell doon? Ang mga markang iyon ay parang mga natitira mula sa pagcast ng huge space spell. Sige. Tumanggo ang mga pinuno, damapo sa mga marka at naglabas ng purong chi. Napapaligiran sila ng nakakasilaw na purong chi. Ang mga marka ay nagiging mas at mas naiiba. Mabilis, mas maraming marka ang lumitaw sa pagitan ng tatlong bundok. Ano yan? Bakit may napakalakas na marka dito? Ang mga tao ay namangha. Natagpuan ni Linfang ang mga nakakatakot na marka. Nagtataka sila, bakit hindi nila nakita noon? Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay tumingin sa paligid. Ang lakas ng isang maliit na mundo ay umuusbong. Lahat, sama-sama. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Tumanggo ang lahat. Mukha silang kalmado at solemna. Gamit lamang ang lakas ng isang tao, imposibleng mabuksan ang mga lihim ng maliit na mundong iyon. Sige, sabay-sabay tayo. Sabi ni Haring Dragon sa sandaling iyon. Naglabas din siya ng napakalakas na lakas. Kasabay nito, ang lakas ay lumabas sa mga marka. Boom! Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay tumapak sa lupa. Boom! Gotcha! Ang malalakas na cultivator ay sabay-sabay na umaatake sa lupa. Ang mga marka ay nagiging mas at mas naiiba. Bukod sa mga nasa langit, ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng sobrang init. Ano ang nangyayari? Nagsimulang magpanik ang mga tao. Hindi huminto ang malalakas na cultivator, kabaligtaran ng ginawa nila, naglabas sila ng mas maraming lakas. Nagmukha silang solemna. May humihiling sa kanila na tumulong na buksan ang pinto sa isang maliit na mundo, iyon ay isang pagkakataon na hindi nila maaaring palampasin. Boom boom boom. Nagsisimula ng uminit ang mga tao. Nagsimula ng gumuho ang lupa. Boom boom boom, boom boom boom. Isang nakakapasong mainit na chi ang nagpawis sa kanila. Ang singaw ay itinulak paitaas mula sa lupa. Malaking space spell, isang maliit na mundo. Tiningnan ni Linfang ang eksena. Nagbitak ang lupa sa gitna ng tatlong bundok at lumitaw ang isang maliit na mundo. Parang Shengang. Gayunpaman, gumamit si Shengang ng isang ilusyon upang lumikha ng isang pinto sa maliit na mundo. Dito, ang maliit na mundo ay nabuklod. Kung hindi natagpuan ni Qiyong Chi ang lugar, walang makakahanap. Kahit na ang malalakas na cultivator na naroon ay hindi mahanap ang maliit na mundo. Boom! Lumitaw ang nakakatakot na apoy. Lumayo ang karamihan sa bagong nabuong butas. Ang hanay ng bundok ay nanginginig ng lumitaw ang isang dagat ng apoy. Isa itong bulubunduki na gawa sa nakapapasong mainit na apoy. Iyan ang tanawin ng scroll ng larawan, isang hanay ng bundok na gawa sa apoy. Naisip ni Linfang. Ipinakita ng mapa ang eksaktong lugar na iyon. Alab, apoy. Naisip ni Linfang. Kakaibang bulubundukin. Lumitaw din ang isang napakalaking kuweba, at napuno din ito ng apoy. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 925, walang laman na apoy. Nasusunog ang bulubundukin. Ito ay nasusunog. Parehong totoo at peke ang apoy sa parehong oras. Pekeng apoy. Kumunat ang noo ng mga tao. Hindi totoo ang apoy na iyon. Ngunit ang pulang kulay ng apoy ay nangangahulugan na ito ay enerhiya ng apoy ng pinakamataas na antas. Walang sunog. Si Tianlin at ang iba pang Imperial Cultivation Disciples ay namangha. Nagkaroon ng walang laman na apoy sa maliit na mundong iyon. Kinailangan nilang makuha ito. Terena, ang ilang mga tao ay bumangon sa himpapawid at pagkatapos ay lamusong sa hanay ng kabundukan ng apoy. Sina King Dragon, Mia Ching, Doon Mo at ang iba pa ay lamusong sa walang laman na apoy. Lahat, huwag kalimutan ang tungkol sa ating kasunduan. Walang pakialam na sabi ni Tianlin. Maraming malalakas na cultivator ang sumimangot. Narinig nila ang tungkol sa maliit na mundong iyon dahil sinabi ito sa kanila ng mga alagad ng imperial na paglilinang. Kaya naman napagpasyahan nila sa bundok Asoka ang lokasyon ng dakilang pulong ng sekta. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang ay nagtakda ng ilang mga kondisyon upang matulungan ang malalakas na cultivator na iyon. Una ay kailangan nilang bigyan ng mga disipulo ng imperial na paglilinang ng magagandang bagay, at bilang kapalit, kailangan nilang tumulong na sirain ang Tianqi. Hehe, huwag kang mag-alala. Naalala ko ang kasunduan natin. Nakangiting sabi ni Haring Dragon ngunit kumakabog ang kanyang puso. Walang laman ang apoy. Bukod dito, ang gayong malakas na apoy ay mas tapakipakinabang para sa mga cultivator ng Zun. Sa gayong apoy, sila ay magiging mas malakas. Kahit na para sa kanila, mahirap makahanap ng ganoon kamahal na bagay. Hindi dahil nasa harap nila ito, kinailangan din itong tangkilikin ng mga taga-Ganyu. Mas tandaan mo, dapat tulungan mo kaming makuha ang apoy na iyon. Kung lalabag kayo sa aming kasunduan, pupunta rito ang aming mga kapwa-alagad at ang aming mga guro at sisirain ang lahat ng sekta at teritoryo ninyo. Sabi ni Tianlin. Ang malalakas na cultivator mula kay Ganyu ay mukhang naiinis. Pagbabanta niya sa kanila. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang katayuan sa lipunan ni Tianlin, nanatili silang tahimik. Kailangan nilang magpakita ng paggalang. Isang emperador ang namumuno sa maraming sekta. Mayroon silang napakaraming antas ng Tian at antas ng Zun na cultivator. Mayroon din silang ilang hindi kapanipaniwalang malalakas na cultivator ng Zun. Kahit na hindi sila makatanggap ng direktang mga turo mula sa emperador, tutulungan pa rin niya sila kapag nangangailangan.
Ang isang Zun cultivator at isang grupo ng Imperial Cultivation Disciples ay maaaring sirain si Ganyu. Huwag kang mag-alala. Hindi pa rin namin makukuha ang apoy na iyon, para magkaroon ka nito. Sabi ng Patriarch ng Xiaoyao sect sa magandang paraan. Hindi nila maaaring masaktan ang makajos na Xiaoyao sect. Sige, tulungan mo kami at pamunuan ang daan. Walang pakialam na sabi ni Tianlin. Ang Patriarch ng Xiaoyao sect at ang iba pa ay tumalikod at nanguna, gumawa sila ng mga piraso ng bundok na sumabog sa daan upang lumikha ng landas. Madaling sirain ng mga cultivator ng Zun ang mga bundok. Boom, boom boom boom. Tumunog ang mga pagsabog habang naghihiwa-hiwalay ang hanay ng bundok. Lalong uminit ang apoy. Ang mga alagad ng imperial na cultivation ay pumunta rito dahil sa sunog sa Asoka Mountain. Biglang sabi ng isang tao. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang ay nagkaroon ng kasunduan sa mga pinuno ng mga maimpluwensyang sekta. Nais ng mga taong iyon na nakawin ang mga kayamanan ng kanilang mga rehiyon. Gayunpaman, maaari bang gamitin ng mga imperial cultivation disciples na nasa antas lamang ng Tian cultivators, ang void fire. Patuloy na naglalagablab ang apoy. Biglang may lumitaw na daan mula sa loob. Nagtungo ito sa isang bundok kung saan nakalagay ang walang laman na apoy. Salamat, mga pinuno. Sabi ng Imperial Cultivation Disciples. Pagkatapos, naglakad sila patungo sa bundok at malamig na umungot. May kasunduan kami kaya huwag na kayong lalapit. Sa halip, dapat mong tulungan kaming pigilan ng ibang tao na maging mas malapit. Nanatiling tahimik ang mga pinuno at hamarang sa daan. Hindi kailangan ni Brother Hua ang apoy na iyon. Sana may regalo mo sa akin. Sabi ni Tianlin sa kapatid na Huashi. Ang void fire ay isang uri ng pekeng apoy, syempre kailangan ko ito. Tanungin sila kung maaari nilang ibigay sa iyo ang kanilang bahagi ng apoy. Sabi ng kapatid na Huashi habang umiiling. Hindi inisip ni Tianlin na masasakit na subukan. Alam niyang hindi susuko ang lalaking iyon. At nandoon ang baliw na lalaki. Kung nakuha niya ang apoy na iyon, maaaring mapatay niya si Tianlin. Kaya, kailangang mag-ingat si Tianlin at huwag siyang masaktan pansamantala. Naroon din ang binata na may yelo at apoy na enerhiya. Hinding-hindi niya isusuko ang apoy na iyon. Kailangan kong makuha ang apoy na iyon para sa aking sarili. Naisip ni Tianlin. Gumamit tayo ng spells. Sabi ng binata na may ice and fire energies. Naglakad siya patungo sa walang laman na apoy. Kung nakakuha siya ng walang laman na apoy, magiging mas malakas siya. Gayunpaman, ang iba ay hindi ibibigay sa kanya ang lahat. Bumalik. Galit na sabi ng isang tao. Biglang sumalakay ang kapatid na Huashi at, sa isang iglap, hindi makagalaw ang binatang may yelo at apoy. Asar. Galit niyang sigaw. Naglabas siya ng enerhiya ng yelo, at nagyelo ang lahat. Kasabay nito, ang silhouette ni Tianlin ay kumikislap habang tumatakbo siya patungo sa walang laman na apoy. Saan ka pupunta? Kumalat sa hangin ang nakakasilaw na gintong mga ilaw patungo kay Tianlin. Agad niyang pinakawalan ang kanyang espiritu. Nag-away silang lahat. Gusto nilang lahat ang walang laman na apoy para sa kanilang sarili. Sa di kalayuan, ang mga tao ay nagtipon at pinagmamasdan ng 4 na Imperial Cultivation Disciples. Hindi na sila makalapit dahil may napagkasunduan ang 3 pinuno para pigilan ang sinumang makalapit. Ang ilang mga tao ay talagang gustong makakuha ng apoy din. Matyaga silang naghihintay para makita kung magkakaroon sila ng pagkakataong makalapit. Kailangan nilang subukan, hindi bababasa. Maraming tao ang nagsimulang magbasag ng mga piraso ng bundok upang lumikha ng landas. Nagtatalo pa rin ang 4 na Imperial Cultivation Disciples habang pasulong. Nang hindi nila namamalayan, dumating sila sa apoy ngunit hindi sila tumigil sa pakikipaglaban. Pekeng apoy. May gumamit ng purong chi para kunin ang walang laman na apoy. Gayunpaman, nang sinubukan nilang kunin ang walang laman na apoy, nakaramdam sila ng matinding sakit sa kanilang katawan. Hindi sila makalapit dito. Asar kayong lahat. Hindi mo matatanggap ang apoy na iyon dahil napakahina mo. Malamig na sigaw ni Tianlin. Gayunpaman, sa gitna ng mga apoy, nagsimula itong mag-snow. Ang mga snowflake ay natunaw lamang nang dumating sila sa apoy. Paanong umuulan ng nyebe sa gitna ng mga apoy na iyon? Tumingin sila sa malayo at nakakita sila ng silhouette na napapalibutan ng mga snowflake. Mukha silang surreal. Sinulyapan lang sila ng binata na naglalakad sa may nyebe na landas at nagpatuloy. Lalong namangha ang mga tao. Wala silang maramdamang chi ngunit nakikita nila siya. Ang binatang iyon ay may mahabang itim na buhok, ang kanyang mga mag-aaral ay mukhang malamig sa yelo, at siya ay napapaligiran ng demonyong si Chi. Isang demonyo.